Hello, welcome. It's me again, Jacqueline. And for today's video, we will talk about dementia or ang pag-uulyanin. So this is a memory concern, no? Alam niyo naman na palagi ko pong sinishare yung mga advocacy ko regarding sa medical condition ni tatay. So as of now, naayos na namin yung enlarged prostate ni tatay, na-operahan na siya. So he's okay with that. So bali mga follow-up check-ups na lang po ang gagawin namin sa kanya. But the issue about dementia will not stop. Okay, there is no cure sa pagkakaroon ng memory loss or pag-uulyanin, but we can just at least prevent or slow down the process, no? So nare-remember ko or naiisip ko ngayon, nare-recall ko pilit yung mga symptoms or yung mga symptoms ni tatay nung buhay pa si mama. So bata pa lang pala si tatay ay may dementia na siya or nag-uulyanin na siya kasi may mga madalas na pangyayari na marami na siyang nalilimutan. At yun yung mga kinikwento ni mama sa akin na ay nakakainis si tatay mo, kinakalimutan niya ako. Let's say nagpahatid si mama sa palengke or sa church, bigla na lang aalis si tatay, iiwanan si mama tuloy magko-commute pa uwi ng bahay. So ang dami-dami, tuwing tatawag ako, si mama mag-report yan, magkukwento, galit na galit kay tatay. At ako na ma'am, naiinis ako kay tatay, palagi kong pinapagalitan. Bakit ganyan ka kay mama? Bakit mo siya iniiwan? Bakit hindi mo siya inaantay pag namamalengke siya, pag may inaayos siya? Ang daming kwento ni mama na pag inaaway ko din si tatay. Kasi nga, nakakainis din. Pag ako din, ganun, nakakainis din si tatay talaga. Kasi nga, yun pala, hindi namin alam. Hindi aware si mama. Hindi ako aware na may mga symptoms na siya sa pag-uulyanin, no? So, let's be concerned or let's be aware of those simple things na nangyayari sa mga mahal natin sa buhay, lalo na po sa mga magulang natin o sa mga lolo't lola. Pag alam na po natin na may mga konting bagay na nakakalimutan, ay wag po nating isipin ay normal lang yan, kasi yun po yung stigma ng mga Filipino, no, na iniisip nila normal lang yan, matanda na, mag-uulyanin na yan. But it is really a matter of mahirap siya hindi lang siya simpleng pag-uulyanin, because hindi lang naman involve yung mismong taong nagkakaroon ng memory loss. It's because it is within the whole family matters. Hindi lang si tatay, hindi lang si mama, kundi ako ngayon, pati mga anak ko, asawa ko ay concerned, kasi we are in one family and we should know how to handle and we should know how to face the fact na may mahal kami sa buhay na nag-uulyanin na. And yun, at first nahirapan kami, sigawan, awayan, inis na inis ako kay tatay, but later on, as days goes by, natuto kami unti-unti paano i-handle. But hindi ko sinasabing it is perfect now, no? Hindi ko pa sinasabing ganon. May mga instances pa rin na minsan mahirap i-handle, lalo na pag nakakainis yung mga nangyayari. Pero at least ngayon, mas light na yung burden sa amin, because we broadened and we understood the situation of tatay. We adjusted a lot. Lalo na ako, dati galit na galit ako lagi, hindi ko siya maintindihan kasi ganito. Ngayon, sagot na lang ako ng sagot. Pag makulit si tatay, sagot na lang ako ng sagot. Paulit-ulit din lang yung sagot ko. Pag tinatanong niya ako, kailan kayo balik ng hospital o sa Juntay, ganito, pati petsa, paulit-ulit lang, no? So, again, huwag po nating isipin na madali lang i-handle yung pag-uulyanin or pagka-memory loss, kasi maski na ganyan sila na nakakalimot, may mga damdamin pa rin sila, may mga feelings pa rin yung mga yan, and kailangan alagaan pa rin natin sila, kailangan ipakita natin sa kanila na concern pa rin tayo sa kanila, no? So nare-realize ko talaga na
yung importance ng pagmamahal ng isang pamilya. Kaya parang naiisip ko no, yung mga ibang magulang naiiwan mag-isa. Wag nating hayaan na mag-isa lang yung mga magulang natin, kasi talagang yun yung isang reason bakit siguro sila nag-uulyanin, kasi nung nawala si mama, si tatay na lang mag-isa sa bahay. Akala ko okay si tatay, yung pala hindi siya okay. So kung alam ko lang, sana noon ko pa siya pinilit kinuha, hindi yung malala na yung pag-uulyanin niya saka ko pa lang siya kinuha, kung hindi yung malala na yung prostate niya saka ko pa lang siya kinuha. Kung may opportunity tayo, kinuha ko siya, nahirapan na ako, 'di ba? Parang every 2 weeks na lang, linggo-linggo nasa ospital na kami. But maybe it would be better na kunin natin yung mga magulang natin, samahan natin yung mga magulang natin hanggat wala pang mga sakit, habang okay pa sila. We should visit them. Kung kaya natin silang samahan, samahan natin sila. Wag na lang kayong lumayo. 'Di ba yung iba lumalayo pa, nagtatrabaho pa sa ibang bansa, iniiwanan yung mga magulang. Pag ganun po yung nangyari, hindi mo na sila maalagaan kasi diyan ka natitira forever, 'di ba? But hindi ko lang parang ngayon nararamdaman ko pag hindi ko maisip na paano ang magulang mabubuhay mag-isa, no? Pinalaki nila tayo, pinag-aral, pinakain, nagtrabaho sila for us, and then iiwanan natin sila. Tapos pag nawala sila, iiyak tayo ng sobra-sobra. Hindi enough yung pag-iyak. So, hanggat nandyan ang mga magulang natin, let's try to make it up and to be with them. Let's take care of our elders or parents hanggat buhay pa sila, no? Hindi porket nag-uulyanin na sila ay wala na po silang silbi. So it's too much. It's around 7 minutes na. So yeah, I'll make another video regarding dementia, and I hope I encourage and I motivate you as daughter or son or as a family. Okay, thank you for watching my video. Have a great day everyone. God bless.